So, hello everyone. So, andito ko ngayon, gagawa ko ng mini vlog kung kumusta ba yung aking bagong motor after 1,000 kilometers. Nagtataka ka ba? Ano ba yung mga common issues na nakikita dito? Naghahanap ka ba ng magandang visor para sa ating Explorer 250 version 2? Dumating na yung tatlong phone mounts ko. So, isa sa chest, isa sa helmet, at isa din sa motors. So, worth it pa ba yung GoPro Hero 4 sa ngayong upcoming 2024? So, nagtataka ka ba kung gaano ba kabilis tong Explorer 250 version 2? Pa New Year na, 11:59. So New Year special, sound check tayo sa stock pipe. Dito na yung ating full detailed review sa ating Explorer 250 version 2. Dumating na lahat yung aking mga performance mode na aking balak. So ilan kayo yung speed na madadagdag nito? Kumusta nga ba ang Explorer 250 version 2 after 2,000 kilometers? So nagbabalak ka bang bumili na isang sports bike na pasok sa budget? Ginawa natin ang bagong makeover si Chappy. At so ano ba yung mga dapat natin expect once bumili tayo ng motor na to? Acropovic M1 aftermarket exhaust. Tips and tricks para sa mga new riders not everyone knows. Ano nga ba ang mga pwedeng compatible parts na pwede natin gamitin sa Motorstar Explorer 250 version 2? So ano nga ba ang maintenance schedule ng ating Explorer 250 version 2? So bakit nga ba sobrang mura ng Motorstar Explorer 250 version 2? So ginawa natin ang Ducati makeover si Jabi. So may mga konti ako na idagdag compare sa ating part 1. Kumusta nga ba si Explorer 250 version 2 after 9 months? Pwede kayang isali ang isang China bike sa isang motor show? Pwede nga ba para sa mga beginner riders ang Explorer 250 version 2? Dumating na daw yung bagong Rusi Cyclone RC 250. Yo! 1,000 na dyan! So ayun, so 1,000 subscribers na dyan. I started out uploading December 5 until April 5. Okay, so that's like exactly 4 months, like December, January, February, March, April. So exactly 4 months I got 1,000 subscribers. Hello everyone, so medyo ibang klaseng video to, no, compared dun sa mga usual na mga reviews ko, mga about nito. So ngayon naman is, gusto ko magpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan, 1,000 tayo, so 1,000 subscribers na tayo, monetize na din yung ating YouTube channel. Hindi ko din in-expect lahat to ng mga suporta, so almost 4 months bago ako na monetize. Hindi naman exactly 4 months talaga kasi yung pinaka first video ko talaga is October. Pero nagsimula talaga ako upload is around December na, no? Hindi siya October. So yung October, yung first video ko is nag-upload lang ako noon. Wala akong in-expect. Nag-upload lang. Iniwan ko lang. Wala akong plano na ipatuloy. Then bigla ko na lang naisipan, around December, naisipan ko na, papatuloy ko na lang nga kaya na to. So, yung walang videos yung first video ko. Wala talagang videos yung October hanggang December. Like, almost 0 to none. No? Makita nyo sa statistics yung sa video ko kanina, sa intro. So, pag-upload ko nung December, yung sunod ko na, yung parang, sige, gusto, gawin ko tong YouTube na to. So, doon pa ako nagsimula talaga, which is yung December 5 ko na upload. So, ayan. So, nag-iisip din ako, baka, may mga gusto bang matuto mag-vlog dyan? Or gusto bang matuto mag-motovlogging? So, ayun, nakuha ko in 4 months. So, medyo may mga knowledge ako na mga natutunan habang nag-YouTube din. Kasi learning curve din yung pag-YouTube. So kung baka may gustong mag-YouTube dyan, gusto nyo bang gumawa din ako ng content about paano mag-motovlog? Or ano ba? Nasa inyo yan. So kung gusto nyo, pwede nyo i-comment down below yan. So pwede natin yan gawin soon. Okay? Ayun, kaka 1,000 subscribers ko lang yung nung April 4. So medyo bago-bago lang. So medyo late ko na to siya na-upload kasi usually nag-shoot kasi ako ng 1 week advance, no? So alam ko maraming nagpapa-shoutout talaga lagi, pero napapansin nyo wala masyado akong mga na-upload na hindi ko nasasali sa mga videos ko yung mga shoutout. So nire-reserve ko kasi para sa video na to yung mga shoutout kasi pag nagbi-video kasi medyo may planning ako, pero usually yung title lang, content. Pero yung pag nag-shoot na kasi ako, more on spontaneous kasi ako. So kung ano yung naiisipan ko, sinasabi ko agad. Then pag once natapos ko na lahat yung mga topics ko, edit na ko agad, no? So kayo medyo wala masyado akong nasasali sa mga shoutout. So ngayon, i-compile ko, sobrang daming gustong magpa-shoutout, sobrang daming hindi ko masyado isa-isa talaga, no? So sobrang dami. So i-compile ko ngayon lahat ng mga gustong magpa-shoutout at sa mga lahat ng mga positive comments. Isa to siya sa mga fuel na bakit gustong-gusto ko mag-vlog, no? Kasi nakakataba ng puso
So nababasa na yung mga may nag-a-appreciate sa mga videos ko at nagugustuhan nila, at meron din mga iba na inaabangan talaga yung mga videos ko. So which is, ayun, ang sarap sa feeling, no? So ayan, so more contents soon, no? So if meron din yung mga naisip na mga contents na gusto nyong gawin ko, then yung possible naman, wag naman yung mga sobrang imposible din naman. So ayan, so kung makakaya ko, gagawin natin yan. And so ayan, so ito yung mga lahat ng mga nagpapa-shoutout. So once again, thank you sa lahat ng mga sumusuporta, and ito na yung lahat yung mga ating mga shoutout. Ayan. So, ano ba yung magiging future ng ating channel? So, sa ngayon, patuloy pa rin tayo sa pagbablog ng ating motor na ating Explorer 250 version 2. Of course, sa lahat na maisipan kong content na pwede gawin, of course, gagawin ko. If meron din kayong mga suggestions, basta wag lang yung illegal, okay? Wag lang yung mga illegal, like for example, mga drag racing, yung mga walwalan. Kasi, safety tayo, safety first tayo, no? So, ayan, inalagahan ko yung buhay ko. So, ayan, so, meron kayong mga suggest na content na pwede natin gawin. So, sure, why not? Tatry natin yan. So, ayan. So, patuloy pa din na tayo. Then, ayun, nag-iisip din ako, gusto ko mag-expand sa aking channel. Hindi lang yung Explorer 250 lang. Gusto ko din ma-expand na yung about sa riding in general. For example, nagsimula ko yung riding tips. Though medyo maliit yung views natin noon. Of course, yung mostly kasi sa mga subscribers is para sa Explorer talaga sila nag-subscribe. So, gusto ko yung mga example, yung tips ng ridings, paano may plano din ako gumawa ng videos na paano mag-drive ng clutch. Yung mga tutorials na basic riding in general, hindi lang yung sa motor natin. And may plano din ako gumawa ng mga reviews ng mga bagong units na mga lumalabas. So, isa na yun, isa example yung tinry ko yung bagong dating na Rusi RC250. Kakadating lang nun sa Pilipinas pero hindi pa siya na-release. So, yan, ginawan ko din siya ng video. And so, may plano din ako niyan. But of course, wala akong plano iiwan yung motor ko na Explorer 250. Kung nagtataka kayo, bakit naging Rusi na yung content ko? So, ayan, wala akong plano iwanan yun. Okay? So, pero may plano ako mga future ng mga reviews ng mga bagong unit. Actually, plano ko din sana sabayan yung Winner X nung panahon ng na-release na yun. But yun, okay? So, but maybe soon, pag may mga bago, try ko din i-review yun. Pwede din tayong mag-suggest ng mga videos. Pwede na tayong mag-react sa mga videos. Kunyari, meron kayo nakitang videos, gusto nyo akong mag-react. Pwede nyo isi-send sa akin through my Facebook. Then, pwede tayong mag-react dyan kung gusto nyo makuha yung opinion ko. Then, pwede ako mag-react sa mga videos na mga pinag-sisend nyo, no? So, pwede din natin gawin yan. Reaction videos, reviews, of course, yung motor pa din natin, and so on. And yung, of course, riding in general, no, ng mga knowledge. So, hindi lang yung mag-stick ako yung sa motor ko lang talaga, no, gusto ko i-expand yung channel ko. Kasi yung napapansin ko kasi sa metrics ng channel ko is, unti-unting nakukuha ko na yung peak kasi ng aking YouTube channel is, which is mostly returning viewers na yung majority ng viewers ko ngayon. So, wala na masyado akong new, parang ni-stick ako sa whole community na Explorer lang kasi, like, of course, tayo naman gusto natin tayo mag-grow more talaga, no? But of course, hindi ko talaga iiwanan yung Explorer kasi dyan tayo nagsimula. Soon then, might be in the future, hindi ko alam. So, medyo matagal-tagal pa. Gusto ko na next ko na bike, hindi ko ibebenta yung first ko, of course. Next ko na gusto ko i-bike is 450 SR, yung CF Moto. So, maybe soon, kung makukuha natin yan in the near future, and maybe gagawan din natin yan ng vlog. Pero hindi pa yun malapit, medyo matagal-tagal pa yan kasi marami pa akong priority. And if na-enjoy nyo yung video na to, don't forget to hit that subscribe button down below. And thank you for watching, and ride safe!